Magandang umaga mga bata. Magandang umaga rin po, sir! Tumayo muna po ang lahat para sa ating pambunga na panalangin. Kay, pangunahan mo po ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Aming Diyos ng kapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kay buti mo po, Panginoon. Kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin na gabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng araling itinuturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming guro at ang mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bago po kayo magsiupo, maaari po bang pakipulot ang mga kalat sa ilalim ng ulo upuan at pakiayos ang upuan bago kayo magsiupo. May lumiban po ba sa klase natin ngayong araw? Wow! Lubos akong nagagalak dahil naririto kayo sa ating pagtatalakay. Sino sa inyo nakaalala sa ating tinalakay kahapon? Angel. Tungkol sa mga kautusan batas, tungkol sa pangangalaga ng pararamihing hayop. Una, Republic Act No. 8485. Ito ay mas kilala bilang Animal Welfare Act. Pangalawa, Section 6 na batas ipinagbabawal ang pagmamalupit sa mga hayop. Pangatlo, Republic Act No. 10631. An Act amending certain section of Republic Act No. 8485. Pang-apat, Panukulang Batas, House Bill 914. Magaling! Bigyan nga natin si Angel ng masigabong palakpakan. Talagang natuto kayo sa ating tinalakay natin kahapon. Ngayon ay magkakaroon muna tayo ng laro. Ito ay pinamagatang 4 picks 1 word. Pamilyar ba kayo mga bata sa 4 picks 1 word? Magaling! Kung ganon, inyo lamang susuriin ang mga nasa larawan at isusulat o ilalagay sa kahon ang mga nabuong salita. Maliwanag po ba mga bata? So, sino ang makapagsasagot sa una? Trisha. Trisha, ano ang nabuo mong salita? Ruler. Spell the word ruler. Ruler. R-U-L-E-R. Ruler. Tama. Bigyan nga natin ng 3 bagsak si Trisha. Kaya nakatama ka at ito ang iyong reward. Sino naman makapagsasagot sa pangalawa? Kathleen. Huwag pong maingay mga bata. Kathleen, ano ang nabuo mong salita? Tractor. So, spell the word protractor. P-R-O-T-R-A-K-T-O-R. Tama ba si Kathleen? Bigyan nga natin ng masigabong palakpakan. Dahil tama si Kathleen, mayroon ding reward.
So, sa pangatlo naman tayo. Sino makapagsasagot sa pangatlo? Kai. Kai, ano ang nabuong salita? Tape measure. So, spell the word tape measure. T-A-P-E-M-E-A-S-U-R-E. Tape measure. So, tama po ba si Kai? Bigyan nga natin ng 3 bagsak si Kai. So, ngayon, tama ka Kai, kaya meron ka din reward. Saan kaya ang mga nabuong salita ginagamit? Thunder. Ginagamit po ang mga nabuong salita sa pagsusuka. Tama! Ang mga nabuong salita ay ginagamit natin sa pagsusukat. Gumagamit na rin po ba kayo ng mga kagamitang panukat? Magaling! Ginagamit ang mga ito upang malaman natin ang angkop na sukat ng isang bagay. So, ano kaya ang ating tatalakayin ngayong araw mga bata? Kathleen. Nang nakagamitan sa pagsusukat. Tama! Ang tatalakayin natin ngayon ay mga kagamitan sa pagsusukat. So, ang pagsusukat ay isang paraan upang malaman natin ang angkop na sukat ng isang bagay. Wow! Ang ganda naman po. Salamat mga bata! May dalawang uri ang sistemang pagsusukat. Ano kaya yun mga bata? Kai. Sistema Ingles at sistema metric. Tama. Ang dalawang uri ng sistema ng pagsusukat ay sistemang Ingles at sistemang metric. Ang sistemang Ingles ang lumang pamamaraan sa pagsusukat. Samantalang ang sistemang metric ang ginagamit sa kasulukuyan. Upang maging matagumpay sa pagsusukat, kailangan natin na gumamit ng mga kagamitang panukat. Mga bata, may mga alam pa ba kayong mga kagamitang panukat bukod sa mga nabanggit natin kanina? May. Opo. Meter stick, ruler at triangle, full push rule. Magaling. Ngayon, pamilyar po ba kayo sa kagamitang ito? Opo. Ano kaya ito, mga bata? Ay, Malang zero po. saan po kaya ito ginagamit? Ginagamit po ang eskwela kasero ginagamit po ang eskwela kasero panukat sa malalapad na gilid ng isang bus. Magaling. Ang iskwalang asero, ito ay ginagamit sa malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay. Halimbawa na lang, gilid ng kahoy, lapad ng mesa, at iba pa. Kapag tayo gumagamit ng kagamitang panukat, ay dapat nagsisimula tayo sa 0, 1, 2, 3, 4. Gaya sa asignaturang matematika, di ba? Nagsisimula tayo sa 0, 1, 2, 3, 4 para makuha natin ang angkop na sukat ng isang bagay. Maliwanag po ba? Opo. Sino madalas ninyong nakikita o gumagamit nito? Carpentero. Thunder. Tayo po.
Tama, ang karpentero or ang ating mga tatay, di ba? Kapag gumagawa sila ng mga mesa, mga upuan. Ano naman kaya ito mga bata? Huwag pong chorus mga bata. Itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Opo? Ano po kaya ito, baby? Tayo po. Ito ay zigzag rule. Pasensya na kayo mga bata dahil ginawa ko lang itong zigzag rule kasi wala akong mahanap na mabibilhan. Kaya gumawa na lang ako nito. Pero ganito yung style ng zigzag rule. So, sino ba makapagbabasa ng kahulugan ng zigzag rule? Trisha. Kasangkapang yari sa kahoy na ang haba ay umabot ng 6 na pili at panukat ng mahabang bagay. Halimbawa, pagsusukat ng haba at labad ng bintana, pintuan at iba pa. Bigyan nga natin ng masigabong palakpakan si Trisha. So, ang zigzag rule, ito ay kasangkapang yari sa kahoy na ang haba ay umaabot ng 6 na pehi. Ano kaya ang pehi? Kyle. Feet po. Tama, ito ay feet. So, ito ay ginagamit sa pagsusukat ng haba at lapad ng bintana, pintuan at iba pa. Ano naman kaya ito mga bata? Meter. May. Meter stick po. Tama, ito ay meter stick. Saan po kaya ito ginagamit? Kathleen. Ginagamit po ito sa pagsusukat ng haba. Ginagamit po namin ang meter stick tuwing oras ng tingin upang makakuha po ng tamang measurement ng ibang physical activities. Tama, ito ay ginagamit natin sa PE. Di ba kapag sinusukat natin ang mga measurement ng mga activities sa asignaturang physical education. Bukod doon, ang meter stick ito ay karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. So, gumagamit na rin po ba kayo nito mga bata? Magaling! Ano naman kaya ito mga bata? Push roll. May. Tayo po. Pull, push, roll. Tama! Ito ay pull push rule. Saan kaya natin ito ginagamit? Gagawa ng bahay. Kathleen. Sa paggagawa ng bahay. Tama, ito ay ginagamit natin sa paggagawa ng bahay. Ito ay madalas natin talagang nakikita sa ating mga tatay o ating tatay. So, sino makapagbabasa ng pull push rule? Angel. Full push rule. Ang kasangkapang ito ay yari sa metal at automatiko na may haba na 25 pulgada hanggang 100 talumpakan. Talampakan. Ang kasangkapan nito ay may Gradasyon. sa magkabilang tabi. Ang isa ay nasa pulgada at ang isa ay nasa metro. So, ano kaya dito yung pulgada at metro? Nasa right po. Ituro mo nga kay
Alin dito ang pulgada? Alin ang metro? Tama! Bigyan nga natin si Kay ng masigarong palakpakan. So, ang kasangkapang ito ay yari sa metal at otomatiko na may haba ng 25 pulgada hanggang 100 talampakan. So, ang kasangkapang ito ay may gradasyon sa magkabilang tabi. Ang isa ay nasa pulgada at ang isa ay nasa metro. Nakahawak na po ba kayo nito mga bata? Magaling. So, gusto pa niyo pang mahawakan? Saan nga yari ito? Metal. Sa metal. Ano naman kaya ito mga bata? Rotator. Pag sabi ko wag chorus, itataas ang kamay kapag gustong sumagot. Ano ito? Baby. Ito ay protractor. Saan kaya natin ito ginagamit? Trisha. Ginagamit po ang protractor sa asignaturang matematika sa pagkuha ng degree. Tama. Ito ay ginagamit natin sa asignaturang matematika, itong protractor. Ang protractor ay ang kasangkapang ginagamit sa pagkuha ng mga degree kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo sa iginuguhit ng mga linya. May tanong ako. Ilan kaya ang sa isang bilog o sa isang circle, ilan kaya ang degree? Ilan ang degree? Yumi. 3 tayo po. 360. Tama. Ito ay 360. Bigyan nga natin ng masigaw ng palakpakan. Saan naman kaya ito ginagamit mga bata? Pagdadrawing. Yumi. Pagdadrawing. Tayo po. Pagdadrawing. Pagdodrawing. Ano kaya ito? Roller. Tapos? Triangle. Ay, tama! Bigyan nga natin ng masigaw ng palakpakan. Ginagamit nga natin ito sa pagdodrawing. Ito ay ruler at triangle. So, gumagamit na rin po ba kayo nito mga bata? Magaling. Ang ruler at triangle, ito ay ginagamit sa pagsusukat ng paggawa ng mga linya sa drawing at iba pa. Iba pang maliliit na gawain na nangangailangan ng sukat. Ano naman kaya ito mga bata? Thunder. T-square. Ito ay T-square. Saan naman kaya ito ginagamit? Ginagamit sa pag-drawing. Tama, ito ay ginagamit natin sa pagdodrawing. So, nakakita na ba kayo nito? Gumamit na rin po ba kayo nito? Magaling. So, ginagamit natin talaga ito sa pagdodrawing like sa asignaturang
architecture, di ba? Or sa course ng architecture, ito ang madalas nating ginagamit sa pagdrawing ng paggawa ng bahay, di ba? Opo. So, ang T-square ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mahabang linya kapag nagdo-drawing. Ginagamit din ito na gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin. Ano naman kaya ito mga bata? Tape Kyle. measure po. Tama, ito ay tape measure. Saan naman kaya ito natin ginagamit? Angel. Ginagamit po ito ng mga mananahi sa pagsusukat ng damit na tatahiin. Magaling. So, sino makapagbabasa ng kahulugan ng tape measure? Tricia. Ang pagkakapang ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga mananakit. Ito ay ginagamit nila sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag tayo nagpapatahi ng damit, pantalon, patalda, marong, gown, at iba pa. Magaling. Ang tape measure ay ginagamit kapag papatay tayo ng damit, pantalon, palda, barong, gown, at iba pa. May mga katanungan pa po ba mga bata? Wala na po, sir. Mga bata, bakit kaya mahalaga ang paggamit ng wastong kagamitan sa pagsusukat? Kyle. Mahalaga po ang paggamit ng wastong kagamitan sa pagsusukat upang maging maayos ang resulta at maging ng ating ginagawa at upang maging maganda ang Magaling! Atin lang tandaan, sa pagsusukat ay gumagamit tayo ng iba't ibang kagamitan at ang bawat kagamitan sa pagsusukat ay may mga angkop na bagay kung saan ito gagamitin. Naunawaan po ba? Ilan kaya mga bata ang mga kagamitan sa pagsusukat? Kathleen. Tama. 8. Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wala pa. 6, 7, 8. Ano kaya ito mga bata? Ruler at triangle. Tape measure. Protractor. T-square. Letter C. Zigzag rule. Full roll. At last, Eskwalong asero. ito ay skwalang asero. Ilan nga po ulit ang kagamitang panukat ng ating sinalakay? Ilan nga? Tayo po. Tama, 8. Ngayon naman ay ipapangkat ko kayo sa dalawang pangkat. Simulan na natin ang ating pagbibilang. Isa. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Two. Unang pangkat,
gumawa ng slogan tungkol sa kahalagahan ng kagamitang panukat at pagkatapos pipili kayo ng representative na maglalahad ng inyong ginawa. At ang pangalawang pangkat naman ay gumawa ng poster tungkol sa kahalagahan ng kagamitang panukat at pagkatapos pipili kayo ng isang representative na maglalahad ng inyong ginawa sa klase. Naunawaan po ba mga bata? Narito ang rubrics ng inyong gagawin. Pamantayan. Kaangkupan sa paksa, napakahusay. 5 puntos, napakaangkop sa paksa ang ginawang slogan o poster. 4 na puntos, mahusay. Hindi gaano angkop sa paksa ang ginawang slogan o poster. 3 puntos, kailangan pang magsanay. Hindi angkop sa paksa ang ginawang slogan at poster. Sa kalinisan at kaayusan naman tayo. Napakalinis at maayos ang pagkakagawa ng slogan o poster, 5 puntos. 4 na puntos, hindi gaanong malinis at maayos ang pagkakagawa ng slogan o poster. 3 puntos, hindi malinis at maayos ang ginawang slogan o poster. Sa paggawa ng ating pangkatang gawain, dapat may kooperasyon. 5 puntos, dapat na ipapamalas ng buong miyembro ang pagkakaisa sa paggawa ng pangkatang gawain. 4 na puntos, na ipamalas ang pagkakaisa ng iilang miyembro sa paggawa ng pangkatang gawain. 3 puntos, hindi na ipapamalas ang pagkakaisa ng miyembro sa paggawa ng pangkatang gawain. At ang panghuli ng pamantayan, presentasyon. 5 puntos, lubusang malinaw ang intensyon o detalyeng pinapahayag ng slogan o poster. 4 na puntos, hindi gaanong malinaw ang intensyon o detalyeng ipinapahayag ng slogan o poster. At 3 puntos, hindi malinaw ng intensyon o detalyeng ipinapahayag ng slogan o poster. So, sino nga yung pangkat isa? Dito na po kayo. Yung pangkat pangalawa, dito na rin po. Ito yung rubrics ninyo. Ito naman yung rubrics ninyo. Narito ang paggawa ng slogan. Ito yung mag-circle lang kayo, mag-circle. Dali. Huwag pong maingay mga bata. Maaari nyo na pong simulan ang inyong pangkatang gawain. Bibigyan ko lang po kayo ng 5 minuto. Ang ganda naman ang inyong ginagawa.
Wow! Ang creative naman ng pangkat pangalawa. Tapos na po ba mga bata? Idikit nyo na yung mga ginawa nyo sa ating pisara. Pagkaayos na po ang mga upuan at pagkakaupo. Sino ang representative sa unang pangkat? Good morning, classmate. Ito ang ginawa ng unang pangkat. Kagamitang pangsukat, pahalagahan, upang magagamit natin eksakto ang pakinabang. Bigyan nga natin ang unang pangkat ng masigabong palakpakan. Ang ganda naman ang slogan ng unang pangkat. Ang ginawa nila ay kagamitang pangsukat, pahalagahan, upang magagamit natin eksakto ang pakinabang. Sa pangkat pangalawa naman, sino ang representative ninyo? Angel. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, andito ko sa inyong harapan para ibahagi sa inyo ang aming iginuhit, pangkat pangalawa. Ang aming pong iginuhit ay mga kagamitan sa pagsukat para po tayo ay makabuo ng mga bagay para sa ating mga kagamitan. Yan lang ang O, bigyan nga natin ang pangalawang pangkat ng masigabong palakpakan. Ang ganda naman ng pagkakagawa ng pangalawang pangkat. So, ngayon ang pangkat isa ay nakakuha ng 20. At ang pangalawang pangkat naman ay 18. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ang gagaling nyo mga bata. Ang unang pangkat, ito ang inyong nakuhang reward. At ang pangalawang pangkat, so, balik na po kayo sa inyong mga dating inuupuan. Kahit siguro. So, mga bata, ano kaya ang maaaring kalabasan kapag hindi natin nasunod ang mga tamang kasangkapan sa panukat? Kyle, Hindi po tayo makakabuo ng maganda at presentableng bagay o produkto. tama. Bigyan nga natin si Kyle ng mas gabong palakpakan. Magiging madali ba ang trabaho kung wala tayo ng ganitong mga kagamitan sa pagsukat o panukat? May, Hindi po. bakit kaya May? Dahil hindi po natin masusukat ang tamang sukat ng isang bagay na makakatulong sa pagpapadali ng paggawa nito. Magaling! Bigyan nga natin si May ng mas gabong palakpakan. Ngayon naman, ay may inaanda pa ako ng laro. Ito ay pinamagatang putukin mo ang logo. Kapag sinimulan ko ng patugtugin ang musika, ang logo ay inyong paiikutin o ipapasa sa inyong katabi. At kung sino naman mahintuan ng musika ay siyang tatayo, puputok ng logo, at babasahin ang nakalagay dito sa loob ng logo na katanungan.
Maliwanag ko ba? Opo! So, simulan na natin, mga bata. Lumipas sa langit, di ko na nakita. Tumutok na naman, sayang ang pera. Ay, ginit! Kathleen, Ay, naman dyan! Diyos ko naman! dito sa masal mo ito po. Hindi mo pa pwede, mo pa pwede. Ano ang dalawang uri ng sistema ng pagsusukat? Ano kaya ang dalawang uri ng sistemang pagsusukat? Sistemang English at sistemang metric. Tama! Ang... Narito ang iyong reward. Kathleen. Kathleen. Sige na. Diyos ko mag... Ito na, klase. Ang protractor ay ginagamit sa pagkuha ng mga kapag gumawa ng mga anggulo sa ibubuhit na mga linya. Degree. Tama! Ang tama ay degree. Ito ang iyong reward. Mama. Kukuman. Tatahan kayo! Kayo mo! Ano ang mga kagamitan sa pagsusukat ang ginagamit sa taas ng pinto? Pulpos rule at zigzag rule. Tama! Pulpos rule at zigzag rule. Ito naman ang iyong reward kasi nakatama, Kakay. Wait, wait. Get in there. Ganun lang, ganun lang. Sige. Ikaw po. Ano ang tape measure? Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag tayo ay nagpapatahi ng damit, pantalon, palda, baluga, at iba. Tama! Narito ang iyong reward. Last one.
Magbigay ng 4 na kagamitan sa pagsusukat. Eskwelang asero, T-square, meter stick, ruler at triangle. Tama! Ito, dahil nakatama ka, ito yung ang iyong reward. So, mga bata, nag-enjoy ba kayo sa ating ginawang gawain o laro? Ano-ano nga mga bata ang mga kagamitang panukat? Thunder. Biglagen. Tayo. Biglagen. Ano pa? Zigzag rule. Ano pa? Tape measure. Ano pa? Meter stick. Ano pa? Protractor. Ano pa? T-square. Ano pa? Ruler at triangle. Ano pa? Iskwalang asero. Ano pa? Isa na lang. Ano pa? Full push rule. So, ano kaya ang dalawang uri ng sistemang pagsusukat? Kai. Tama. Sistemang Ingles at sistemang metric. So, ano nga ang tinalakay natin ngayong araw? Kathleen. Mga kagamitan sa pagsusukat. Tama, mga kagamitan sa pagsusukat. Ngayon mga bata ay kumuha kayo ng malinis na papel at inyong sagutin ang ating pagsusulit. O inyong sagutan ang ating pagsusulit. Ayun, sagutin ako. Oh, paano to? Piliin sa loob ng kahon sa ibaba ang ginagamit sa pagsusukat ng mga sumusunod na bagay. Isulat ang letra, ang wastong sagot sapat lang sa unahan ng bilang. Ano kaya isusulat natin sa pagsagot ng pagsusulit? Letra. Thunder. Letra. Letra. So, nasa loob ng kahon yung pagpipilian. Maliwanag po ba mga bata? So, maaari niyang simulan ang ating pagsusulit o ay inyong pagsusulit. Tapos na po ba mga bata? Opo! So, makipagpalitan na po sa inyong mga katabi. Sino makapagsasagot sa una? Ah. Sa pangalawa. Sa pangatlo. Sa pang-apat, sino gusto sumagot? Thunder. Huwag
Huwag pong maingay mga bata. Sa panglima, Risha. So, check nga natin ang inyong pagsusulit. So, number 1. Ito ay ginagamit nila sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag tayo ay nagpapatahi ng damit at pantalon, palda, barong, gown, at iba pa. Ano kaya ang tamang sagot? B. B. Ano ang B? Take measure! Tama. Number 2, ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga degree kapag gumagawa ng mga anggulo sa iguguhit ng mga linya. Ano kaya ang tamang sagot? A! Ano ang A? Protractor! Protractor. Ito ay yari sa metal at otomatiko na may haba na 25 pulgada hanggang 100 talampakan. Ano ang tamang sagot mga bata? D! Ano kaya ang D? Full push rule. Full push rule. Then number 3, D. Number 4, ito ay ginagamit bilang gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin. Ano kaya ang tamang sagot mga bata? E! Ano kaya ang isa? Kahon. T-square! T is square. Number 4, E. T is square. Number 5, ito ay ginagamit sa pagsusukat sa malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay tulad ng kahoy, lapad ng bintana, pintuan at iba pa. Ano ang tamang sagot sa number 5? C. Ano kaya ang letter C? Walang Walang zero. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? Ay wow! Lahat kayo ay perfect! Pakipasa na po sa unahan ang inyong mga papel. Wow, lahat sila naka-perfect. So ngayon naman ay kumuha kayo ng inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay magdala ng mga bagay na makikita sa inyong tahanan na ginagamitan ng sistemang Ingles at Metric. At isulat ito sa inyong kwaderno. Maliwanag po ba? So, maaari nyo nang isulat ang inyong takdang aralin. Tapos na po ba mga bata? Opo! So, may natutunan po ba sa ating pagtatalakay ngayong araw? Opo! Magaling! Ako'y lubos nagagalak dahil mayroon kayong natutunan sa ating pagtatalakay. Hanggang sa muli mga bata, mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi. Bye-bye! Bye!